May mga nagpapakalat ngayon na sinasabi tiniwalag daw si Senator Dante Marcoleta, no? Ipiprevent kagad natin, no? May mga sasabi pa dito sa page na to, sabi, tanong ko lang sa po sa 1914, bakit until now hindi pa rin tiniwalag si Marcoleta? Unang-una, diretsahan, wala namang kaso si Senator Marcoleta, wala naman siya nilabag sa doktrina eh. No? Ang inag-imbento noon yung mga amo ninyo na si Junior. Tanongin niyo si Junior kung ba't nakakulong si Senator Marcoleta kasi yung flood control issue, sama-sama kayo nagtatakip. Ganun lang yon. Tanong ko sa inyo, ha? Kailan nyo tatapikin ang flood control issue kayo mga vlogger kayo? Ha, kailan? Ha? Ang tinitiwalag po sa iglesia, sa pagkakaalam ko po, ha, yung lumabag sa doktrina na nakapaloob sa iglesia ni Cristo. Yung po ay tinitiwalag nila, inaalis nila. Sabi niya nila, alisin ninyo ang masama ninyong kasamahan, di ba? Sabi niya itakwil, para sa ibang salin, itakwil, alisin ninyo. Si Senator Marcoleta, na bagaman nasa piitan, no, wala siyang kasalanan, inimbento yon ng amo ninyo. Dahil niya para papagtakpan yung flood control issue. Kaya hindi siya matitiwalag, no? Hindi pa naman siya convict, no? Kahit palagay natin na convict na siya, no? Hindi pa rin matitiwalag yun kasi niya wala siyang kasalanan ginawa, 'di ba? Ang natitiwalag yung mga manginginom, mga ayaw magbagong buhay, nangangalunya, lahat-lahat, etc. Yun ang labag sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, no? Kaya yung sinasabi niyo, pinapakalat niyo, bakit hindi natiwalag? Wala po nilabag yun. Kayo po kasi sa inyo, malabaging kasi sila eh. Kung ano maisipan nilang gawin, free will anya, may kalayaan kami. Yan, sa sobrang kalayaan nyo, kalayawan. Ang dami yung ginagawa, walang pagkitiwalag. Kaya walang pagdidisiplina sa kanila eh. Kaya nangyayari, pasa todo sila. Sige lang, okay lang, sige, gawin mo. Walang pagkitiwalag eh. Sabi sa Biblia, alisin ninyo, masama yung kasamahan. Kumbaga sa isang kamatis, yung nabubulok, inaalis na. Kasi pag hindi mo tinanggal yon, lahat ng kamatis, kinabukasan, bulok na. Okay, pagkalipas sa 3 araw, mahahawa yung kapwa bulok sa hindi naman bulok. No? Mabubulok lahat. Ganon din sa isang kapatiran, tinatanggal yun makapagpapaligaw doon sa isang member. Okay, ba? Ma-impluensya. Kagaya nung isa, manginginom. O, edi tiwalag ka na kasi masama ginagawa mo. Di ba? Ganun yon. Si Senator Dante Marcoleta po, hindi po tiwalag po. Ha? Handaan nyo po yan. Baka kasi nagpapakalat eh. Ito yung bagong pinapakalat ng mga vlogger. Ha? Tayo, hindi nyo papapansin, tayo ang kauna-unahan lagi na nag-ahayag ng mga mangyayari pa lang. Sinabi natin dati, babastusin ng mga relihiyon, ayaw nila maniwala. Ito na, dumarating na. Tayo lagi, advance tayo ng 3 buwan sa mangyayari. Tandaan nyo yan, ha? Kung ano yung mga mangyayari ngayon, mga ginagawa nila ngayon, mangyayari sa 2 buwan, sa 1 buwan, sinasabi natin ngayon. Palalabasin nila kunwari na si Senator Marcoleta ganyan-ganyan, tapos mga ilang grupo sisiraan ng Iglesia ni Cristo, tapos pakakawalan nila yung isang angel, ha, para ipanira, sama-sama silang naninira sa iglesia ngayon. Kasama yung mga vlogger, mga politiko, mga bangag, mga etc. Sama-sama sila para siraan ng iglesia ni Cristo. Kahit si Satanas pa isama nyo, hindi kayo magtatagumpay. Di ba? Ganun lang yon, no? Pero hintayin nyo. No? Sa ginagawa nyo mga kalokohan na to, may bawi din ng Panginoon Diyos. Hindi natutulog ang Panginoon Diyos, sabihin ko sa inyo. Ulitin ko, ha? Ang Panginoon Diyos, hindi niya kinukonsente yung mga ganyang kasamaan, no? Ano man ang ginawa nyo kasalanan, oo, mapapatawad kayo. Pero tandaan nyo, walang kasalanan, hindi nyo pagbabayaran. Diba? Pagbabayaran nyo, pagsusulit nyo yan sa lahat ng pambabasos sa ginawa nyo sa mga relihiyon, lalo sa Iglesia ni Cristo, ipagsusulit nyo lahat yan. Diyos na bahala sa inyo. Yan yung nasasabi ko. Diba? Pero read between the line, alam na yan, alam na iba dyan yan. Diba? O ngayon, eto po ay hindi po tiwalag si Senator Dante Marcoleta, huwag kayong maniniwala, no? Pero ito, may isang grupo, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang plot twist ba tawag dito? Plot twist ba? Magsasalita sila ng masasama laban sa Iglesia ni Cristo. Iba't ibang mga vlogger magsasalita. Tapos pag may nangyari sa buhay nila, pag may nagbanta sa buhay nila, kung sino-sinong politiko, tao pinagsisira nila, pinagtitira nila, pag may nagbanta sa buhay nila, sisisi nila Iglesia ni Cristo. Anong klaseng mindset yan? Parang ganito. Di sigaw ko na sigaw sa kapitbahay ko. Ako nanguna, walang yaka, lumabas ka dyan, walang yaka. Nung may nangyari sa akin, sinisi ko yung kapitbahay ko. Di ba? Gagawa-gawa kayo ng sarili nyong kalokohan. Pag may mga nangyari sa inyo, may banta sa inyo, sisisihin nyo Iglesia ni Cristo. Di ba?
Ito po yung grupo na to ni Melba, ang sabi po niya nakaraan. Alam naman natin, di ba, nag-live sila, nag-video sila. Ang sabi, Melba, sabi niya, kahit siya yung nagsabi na tatapatan natin, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Alam mo naman kasi maraming mga galamay si Junior eh. 'Di ba? Sablay ang mga bataan mo, Junior. 'Di ba? Ganyan na para sirain ng INC. Di ba? O anong purpose nito? Sino ba sila? Para bakit niya sisira ng INC? Anong ginawa sa inyo ng INC? Tinira ba kayo? Tinuligsa ba kayo? Hindi naman Tinira ba grupo nyo? Di ba? Hindi naman. Di ba? Kaya dito sabi po, Father Robert Reyes at anthropologist na si Melba, ipinagdasal sa gitna ng pagbabanta umano ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kita nyo? Gagawa-gawa kayo ng sarili nyong kalokohan. Pag meron nagbanta sa inyo na hindi naman kahit Iglesia ni Cristo, sasabihin nyo, isisisi nyo sa Iglesia ni Cristo. Para yung isang vlogger dyan na nawala, na binaril, di ba? Gagawa-gawa ng napakaraming bunganga, ang tabil ng bunganga sa ibang politiko, nung nawala, sinisi sa Iglesia ni Cristo, di ba? Isang vlogger, dami na, anya, malaking reliyon ang tumira, member anya ng Iglesia ang tumira. Biruin mo yan? Si Sara Duterte anya tumira. Puli-puli, alam mo kasi itong mundong ito tinatalakay natin, politika to, politika. No? Pag ito ay kumagat ka sa politika, maraming madumi dito. No? Ngayon, gagawa-gawa ka ng titira sa politika. Titirahin mo si Sara, titirahin mo kung sino-sino. Tapos pag may nangyari sa'yo masama, isisisi mo doon sa tumira sa'yo. Atin tinira mo. Hindi naman yata tama. Di ba? Walang tamo, ang Iglesia ni Cristo na nananahimik. Ano ba ang nagsisiwalat lang ng katotohanan kahit nakakulong si Senator Marcoleta, patuloy pa rin ang Iglesia ni Cristo sa napaninindigan na doon tayo sa katotohanan. No, pero itong mga to ayaw ng katotohanan. Ang gusto nila pasamayin ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Hindi sila, yung iba. Ito mga to, sabi kasi ng mga to, grupo na to, sabi, panahon na daw para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. Hindi na kailangan. Alam nyo, gawin nyo na yung gusto nyo gawin na patapatan. Kasi ang Iglesia ni Cristo hindi naman nakikipagtapatan eh. Hindi naman eh. Kayo na nakaisip niyan eh. Ang Iglesia ni Cristo patuloy sa ginagawa niya, ang layunin niya. Magturo ng magandang asal, doktrina, at magkaisa, kapayapaan, bagay na ayaw nila. No? Ayaw ni si Junior. Si Bonget, gusto ba ni Bonget? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero huwag kayong mag-alak. Ang lahat ng ito ay may katapusan. No? Ito. Maliban na tayo dyan. Ulitin ko. Hindi po natiwalag si Senator Marcoleta. Walang ganyan. May pinapakal kasi isang grupo. Hindi ko na ipopost. No? Napakadami na nila na may balak silang palitawin ng Iglesia ni Cristo masama. Ganyan-ganyan. Kasi alam nila si Senator Marcoleta, yun lang ang gumagawa ngayon. Kasi hawak nila sa leg ng ibang politiko. Si Joel, si Chis, hawak na nila. Si Pinky lalo, pati mga ibang senador, hawak nila sa leeg. Sino hindi nila kayang hawakan sa leeg? Si Amy medyo tagilid eh. Nakakaduda. Amy, nakakaduda ka. Sensya ka na, nagdududa kami sa'yo. Si Bato, asa na, wala na. Nakatago na. Si Bongo, hindi makapagsalita. Si Robin, ganun din, tahimik. Lahat na sila tahimik. Sino lang ba nagsasalita kahit nakakulong na? Sino lang ba? Si Mike Defensor, saka si Marcoleta. Totoo, hindi. Totoo! Diba? Sila lang, kahit nakakulong, sabi ni Marcoleta, kahit anya ako'y nakakulong, ang tunay nakakulong dito ay sambayan ng Pilipino, hindi po ako. Yun sabi ni Senator Marcoleta, at hindi po tayo titigil, sabi ni Senator Marcoleta, sa paghahayag ng katotohanan tungkol sa flood control issue. Kaya threat na threat sila eh. Pag nakalaya yung mama, malay natin, baka next week. Sana baka next week. Para impeachment na yan, gugulo sa buhay nila. Malaking tinik nila si Senator Dante Marcoleta dyan sa impeachment trial na yan. Sasakit ang ulo dyan. Ilabas nyo na ang pinakamagaling yung abogado. No? Si Senator Marcoleta lang tatapat yan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. No? Pag si Senator Marcoleta nakalaya, ayaw nila mangyari yun. Takot at takot sila makalaya si Senator Dante Marcoleta. Kasi pag nakalaya yan, ay pagpapatuloy yung flood control issue, kaya ang ginagawa nila, binabakbakan nila kung ano merong si Senator Marcoleta. Ano ba meron si Senator Marcoleta? Maliban sa pagiging politiko. Pagiging religyoso. Kaya yung reliyon nga, tinitira kasi yun ang may power. Tama, ibang reliyon tahimik na, walang tumitira sa kanila. Yung ibang reliyon, hawak na nila sa leeg. Diba? Ang INC nila mahawakan eh. Pati si Senator Marcoleta. Kaya yun ang pinupuntirin nila. Yun ang naratibo ng mga vlogger. Kaya ngayon, ipiniprevent natin sila. Yung mga dapat nilang mga gagawin nila, inire-reveal natin ngayon din. Ang gagawin ng mga yan,
pag-initan si Marcoleta at ang INC. Kailangan maging handa tayo. Pakipaglaban natin ang ating panampalataya. Di ba? Yun lang yun. Di ba? Paglaban nyo, di ba? Panampalataya, kung ano meron kayong panampalataya, ilaban nyo. Huwag kayo papabasto sa mga yan. Mga taga-INC, mga KOJC, mga Muslim, ma? Huwag kayong papayad na yurakan, bastusin ang panampalataya ninyo ng mga yan. No? O ito, panoorin natin, Atty. Vic Rodriguez, sa kanyang pahayag, ulit, may pasabog ulit to si Atty. Vic Rodriguez. Paborito natin to kasi si Atty. Vic Rodriguez, kumbaga sa sasakyan, walang preno to. Sasagasaan ka talaga nito. At do we expect anything from Saldico? Wala tayong inaasahan doon. Sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Bago siya magbubukas muli ng kanyang bibig, eto na ang pagkakataon na siya ay makabawi sa dami ng atraso niya sa sambayan ng Pilipino. Sa dami ng atraso niya, sa dami ng problemang ginawa mo, sa dami ng namatay sa baha, nalunod dahil sa kurakot at korupsyon na bahagi ka at bahagi ang kasalukuyang administrasyon, sa dami ng atraso mo, ito na ang pagkakataon na makabawi-bawi ka. Hindi ko sinasabing absuelto ka. Mabawasan man lang yung na nagagalit sa iyo araw-araw, no, na tumulong ka sa magandang layunin ng Estados Unidos na pabagsakin na ang ICC. Bahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC nung sila ay unang beses. Oo, Gemma, ng appropriation ka. Ha? Wala kang kakayahan suhulan yung mga ICC, pati mga congressman na iba, na maging kakampi mo. Kau naman, libo-libo may eroplano ka. Ilang eroplano na ito ni Saldi? 3 yatang, magkano isang eroplano? Billion po ang halaga niyan. Ha? Magkano mga resort, mga ibang bahay, mga mamahalin sa subdivision? Sa kayo kukuha ng pera kung ang negosyo nyo ay hindi naman ganun kalawak talaga. Hindi ka tulad nila Chubby Chingson, malalawak ang negosyo. Sa kayo kukuha ng pera? Ha? Isabihin, kaya yung pera bumaba sa inyo, galing sa pera ng kaban ng bayan. Ngayon, ang ginagawa nyo, pinamumudmud nyo sa mga tao para hawakan nyo sa leeg. At yan ang gumagana ngayon na pera para ipakulong lahat ng mga nagsasalita. Katulad din si Senator Dante Marcoleta. Na nagpunta dito noong December of 2023 na siya namang sinusugan din yung affidavit nung 18 dating sundalo na naging security detail or security officers ni Saldico. Maraming salamat sa iyo, Noel Habagat. Maraming salamat kay Bel. Hindi ko mabasa si AJ Ladrillo, hearing. Sa G, wala bang pwedeng mag-file sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment hearing? Meron kaso binasura ng Supreme Court yata ngayon. Totoo. Alam ko pinitisyon nila Torion yan. Kaya para binasura yata ng Supreme Court. Sayang ang 25 million daily na ginagastos ng taong bayan. Wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam. Ngayon, naulan-ulan. Ambon-ambon lang. Kita nyo? Sa lugar nyo. Ano nangyayari? Di ba? Baha-baha na sa ibang lugar. Lalakas pa yan pag itong August, itong pasukan ng August, bagyo na. Tag-bagyo na, September, tag-ulan na. Tag-habagat na. Doon nyo makikita talaga yung kinagawa nyong sayang dyan sa pag-impis na yan, inilalaan nyo lang sana sa mga tao. Marami pa kayo tutulungan. Di ba? Wala eh. Sige lang sila, sige. Gusto nila mawala si Sara. Hindi nila gusto mawala si Sara dahil gusto nila mawala si Sara lang. Gusto nila, hindi sila mapakulong sa 2028 kasi ipapakulong yan ni Senator Dante Marcoleta at ni Sara. Lalo na kung maging Vice President si Marcoleta. Sakit, aroy. No, bantayan nyo. Pero sana next week, ako pakiramdam ko, tsorya lang to, next week, makakalaya na si Senator Dante Marcoleta. Tsorya ko lang yan. Akin lang yan, damdamin ko yan. Pakialam ninyo. Di ba? Yung pagmamahal namin kay Marcoleta, syempre yan eh. Sabik kami makalaya si Senator Marcoleta kasi alam namin walang kasalanan yung tao. Na? Walang kasalanan, gawang-gawang kwento lang. Iba ang donasyon sa regalo at walang naging kapalit yung regalo. Handaan nyo. Kinulo nyo, pinlander nyo. Kahit saan kayo makarating, kahit saan kayo pinag-aralan nyo, hindi pwede maging plunder yung ginawa ni Marcoleta at pagtanggap ng donasyon sa isang tao. Hindi po yun.
Hindi po plunder yon. Sa inyo lang yan, version nyo lang yan kasi mahilig kayo magbendalo. galit na. At BGG, matagal na kaming nag-file ng petition sa Korte Suprema. At yung aming posisyon, itong articles of impeachment na nabuo diyan sa mababang kapulungan, budol yan. Ito ay maraming linabag na batas dito, fishing expedition ito, hindi na nila... Hindi pa ba nagigising yung ang kataas-taasan nating hukuman? Sana po, hindi naman, mali yung termino magising. Sana po makita nyo po yung ginagawa nila na pangaharas kay Sara, na gumagawa sila ng invento na una, lustay na pera. Ngayon, pagbabanta na. Ang dami nilang dahilan para ma-impeach si Sara. Kung ano pinag-iisip nila. Una, akala mo ba, kaya ma-impeach si Sara kasi panlulustay ng pera. Tapos meron pagbabanta kay BBM daw. Ang dami. Kumbaga nangangalap sila ng ebidensya dun sa araw mismo ng trial. Kaya fishing expedition. Rinespeto ang lahat ng existing constitutional guardrails, sinagasaan nila lahat ang limits of our constitution and the limits of due process, kaya sila nakabuo ng huwad na articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At ito na nga ngayon ang produkto ng isa pang unconstitutional impeachment hearing before an unconstitutional trial court. Bakit naging unconstitutional yung impeachment court? Akala ko ba yan ay kinikilala ng Korte Suprema? Tama. The per se, the impeachment court per se, constitutional. Kaya lamang, naging unconstitutional ito the moment na umatras yung Senate President sa kanyang tungkulin na maging presiding officer ng impeachment trial. That is unconstitutional. Dinala na rin namin yan. Ang daming lumabag sa batas dyan sa impeachment trial na yan, tandaan nyo. Ang daming labag sa batas ang ginagawa dyan. Nanonood lang ang Korte Suprema pero alam nila yan. Bandang huli tang mahahatulan yung mga yan. At BGG, bilang tugon sa iyong tanong, nakabinbin na rin yan sa Korte Suprema. Sabi namin na hindi dapat pahintulutan na magpatuloy ang impeachment trial kung ito ay pinamumunuan ng isang presiding officer na wala namang autoridad sa ilalim ng ating saligang batas. The act of Senator Judge Chis Escudero in presiding over the impeachment court is unconstitutional. And being unconstitutional, all decrees, orders, or ruling that he had made in the past, that he will be making today, and in the days to come, lahat yun ay invalid. Lahat yun ay unlawful. Lahat yun ay unconstitutional because wala siyang authority under the Constitution. Isa lang ang mayroong otoridad to be the presiding officer, and that is the Senate President. Nagkataon na ang Senate President ngayon ay si Sherwin Gatchalian, siya dapat ang presiding. Hindi flower vase, hindi dekorasyon sa tabi ni Chis Escudero. No, dahil natakot siya sa trabaho niya, hindi niya kaya eh. Inangkin niya yung Senate President, hindi pala niya kaya maging presiding officer ng impeachment court. Kaya unconstitutional yan. Alma Yulo Mamosto, maraming salamat. Advokasya. Akit ka na nung from Maribel, usapan natin, hindi lamang dito sa confines or within the country, within the Philippines, may far-reaching effect ito. Dapat ito talaga pinag-uusapan kung paano... Oo, dapat yan nire-remind lagi sa salamat na lang may Atty. Vic Rodriguez tayo kasi nga napapaalala sa atin tumagan to. Ito yung pilit nilang binabaon sa limot eh. Yung mga Saldico, yung mga yan. Hindi po mahalaga ang impeachment pero mas mahalaga po yung flood control. Pilit nilang binabaon sa limot yan mga yan. Tapos yung mga nagtutuklas, kinakasuhan nila, tinatakot nila. Pabagsak ng permanente ang ICC sapagkat ito ay talaga namang abusado, pinamumugaran ng mga korap na prosecutors, na mga judges,
At yan ay pinatunayan na nung direktang pahayag ng 18 dating sundalo na naging security escort ni Saldico. Kaya si Saldico, ulitin ko, yung mga may access dyan sa US Embassy at sa United States State Department, si Saldico. Saldico is the key. If you want to hasten, if you want to expedite the demise, the downfall, and the abolition systematically, brick by brick, of the ICC in pursuance of the policy announced by Secretary Marco Rubio of the US State Department. Yan yung mga hindi na binabalita. Nakita niyo ba binabalita yung iba dyan? Tungkol dito sa mga sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, mga nangyayari. Hindi na binabalita. Yung kay Marcoleta, yung mapa na nagpasa sila sa UN. Hindi nila binalita sa mainstream media. Samantala paglaban sa mga kalaban, kala Marcoleta, paulit-ulit na binabalita nila. Binalita nila ngayon, buburahin nila, mamaya babalita ulit nila. Di ba ganoon sila? Sa isang araw, 5 beses nila binabalita. Bukod pa yung caption, bukod pa yung video. Di ba? Pero pag kasisiraan nila, wala nagbabalita. Net 25 na nagbabalita eh. Kaya itong politiko na itong politiko na panahon natin, napakadumi. Although madumi ang mga politiko, mga nakaraan din. Wala namang malinis eh. Pero ito ngayon, napakadumi. Worse. Saldico. You must get Saldico. Hindi lahat ng politiko ha. Whether you arrest him or whether you request him from the government of France or si Saldico ang mag-reach out. No, si Saldico ang mag-reach out, gumawa siya ng affidavit doon at maaari, baka naman pwedeng doon ka humingi ng asylum. Marami rin ang nagtatanong, ano raw ang ating stand pagdating dito sa Pax Silica. Marami rin ho ang nagkakamali na sinasabi, may nabasa ako kanina or kahapon yung isang column ng mainstream newspaper na parang kinukutya ang naging tugon ni Pangulong Inday Sara Duterte. Pangulo no? Dito kasi, si Sara tinanong tungkol sa Pax Silica, hindi si BBM. Bakit mo tatanungin si Sara tungkol sa Pax Silica? Siya ba presidente? Si BBM tanungin mo. Ha? Para magkaroon kayo ng idea kung ano ang pasya ni BBM. Na kung bakit papayagan to o hindi ba ang Pax Silica sa Pilipinas sa Kapas Tarlac? Kapas ba? Tama ba? Sa may Clark. Sa patungkol sa Pax Silica. Alam mo ninyo, yung mga bayarang mainstream media, bakit si Inday Sara ang tinatanong ninyo hinggil sa stand niya sa Pax Silica? Mag-isip po kayo. Pati yung mga kasama natin, ibang kaibigan, iba na may kakilala lang, iba na may nasusundan ko rin. Yung kanilang mga comment, blog at columns about Pax Silica. Dapat ang tanungin natin dito, yung administrasyon. Si Bongbong Marcos, ano ba ang Pax Silica? Ang Pax Silica, sa katotohanan, ang nalalaman nating lahat, pare-pareho, ay superficial. Yung motherhood statement na ang Pax Silica, ang nais nito ay magkaroon ng isang napakalawak, around 1,600 hectare, yung lugar na kanilang tinitingnan diyan sa New Clark City. Ganyang kalaki. Mahigit 1,600 hektarya ang plano yung magiging footprint ng project na patungkol diyan sa Pax Silica. Bago tayo magpunta sa Pax Silica, yung Pax Silica ko kasi tinanong, I think it's more of yung mga bumabatikos kay VP Inday Sara tungkol sa Pax Silica. Alam ninyo ay hindi malayo sa nalalaman ni VP Inday. At yung nalalaman ni VP Inday ay hindi rin na malayo sa nalalaman ninyo. Motherhood lang naman yung statement na ibinigay ng pamahalaan eh. Ano ba ang Pax Silica? Sinasabi sa atin, ang layunin nito ay gumawa ng isang semiconductor fabrication, electronic assembly, AI infrastructure, critical minerals processing. Asan ang detalye?
Walang may alam sa atin eh. Walang may alam sa atin. Sa Dapat malaking company yan. Malaking pabrika yan. Yun nga lang pabrika mo nasa gilid ng bahay mo eh. Kasi laki lang ng ano eh. Kasi laki lang ng halimbawa ng isang Araneta. Hindi naman kalahati ng Araneta Coliseum eh. Perwisyo na minsan, di ba, yung usok. Saka yung mga water waste, yung mga waste nun eh, di ba? Saan tinatapon eh. May katabi ka nga ng Purinarya eh, di ba? Medyo alanganin na sa'yo eh. Di ba? Ito pa kaya isang 1,600 hektarya. Di ba? Malaking bagay ito. Malaking resources, malaking lupa at makabundukan papatagin dito. Ano mangyayari dito? Sino makikinabang dito? Ha? Tayo ba? Kapakinabangan to? Magkakaroon daw ng 1,000,000 na trabaho eh. Gano'ng kasigurado yun? Di ba? Hindi natin sasabi na ayaw natin, gusto natin. Pero kailangan mapagpasyahan to at mapagbotohan to, mapag-isipin na, alam ko makakaisip nito si Senator Dante Marcoleta lang eh. Ako tiwala ako sa mamang yun eh. Magaling yung utak nun eh. pagkat ang pinasok pa lang ng Pilipinas ay naging bahagi lamang tayo doon sa Pax Silica Declaration of Inclusion. Naging kasali lang tayo doon sa mga bansa na ang layunin ay gumawa ng isang napakalaking supply chain and production, kasama na ang production of semiconductor, electronic assembly, AI infrastructure, and critical mineral processing. Bahagi lang tayo ron. It could be in any other place, Japan, maaring Singapore, pero dahan-dahan lumalabas yung plano, gagawin nila dito sa New Clark City. Subalit, mga kababayan, preno lang muna tayo ng kaunti dahil wala namang detalye. Ginagawa pa yung mas malinaw supposedly na framework. Dahil kahit may framework na yan, pinapaspas nila hoping perhaps to present it sa darating na Nobyembre diyan sa ASEAN. I think that is the conclusion of the ASEAN Summit sa darating na Nobyembre. Mukhang dito ilalabas yung binubuo nilang framework agreement patungkol sa Pax Silica na kanilang ilalagak o ilalagay diyan sa New Clark City. Antabayan na natin, antayin natin bago tayo magkaroon ng matibay na posisyon at paninindigan kung dapat ba natin itong suportahan. Dapat yan ang pinakamaganda talaga. Mag-observe muna tayo. Tama yan, tama yan. Natin itong kontrahin o dapat natin itong higit pa at lubos pang pag-aralan. Pagkat yun lamang ang nalalaman natin eh, mahigit 1,600 hektarya na economic security zone. Gandang pakinggan. Ang tanong, meron bang madi-displace na mga katutubo? Meron bang madi-displace na agricultural land? Tapos ang sinasabi, pag ito ay naisakatuparan, nangangailangan ito ng higit na maraming supply ng kuryente. Saan tayo kukuha ng supply ng kuryente? Magsasakripisyo ba yung residential, commercial, and industrial areas existing before or prior to the creation of that proposed economic security zone? Wala pang nakakasagot niyan. Yung framework agreement which the Marcos Jr. administration is intending to present, and my good sense is they will include this in the conclusion of the ASEAN Summit ngayong parating na Nobyembre. Itong framework agreement, sasapat na ba ang isang executive agreement lamang o kinakailangan ito gawing isang ganap na tratado na kinakailangan? Mahina talaga, no? Ang hina talaga ng ano natin, no? Ako kaya dapat pag leader ka, brilliant ka, magaling ka mag-isip. Parang talagang grabe, no? Hina, no? Parang ang tagal bago tayo makasagap ng tamang halimbawa, itong kuryente, pagtaas ng kuryente, no? Hindi natin malaman kung ano ba to, bakit mataas. Ang hina kasi ng leader eh. Mahina eh. Kung malakas to, nalaman kagad natin eh. Tabi niya ni Isko Moreno eh, bilis kilos. Kaya bilis kilos kasi tamo sa mga psychology, pag yung mabilis kumilos sa tao, mabilis magsalita, matalino daw. Oo. Kaya daw, no? Pero pag yung mabagal,
medyo ano daw, mahina ang mag-isip. Alam, totoo yan. Kaya pag sa pamamaraan naman patungkol sa bansa, mahina ka mag-isip, wala kang kaparaanan, mahina kang leader. Tanggapin nyo mahina, may mahinang tao, tandaan 'yan. May mangmang nga, sabi ng Biblia may mahina 'di ba? Tanggapin niyo 'yan. Dumaan sa Senado. At pag dumaan ito sa Senado, bilang tratado, papasok na naman yung napakahalagang usapin ng bilang ng boto para maaprubahan ang tratado. At sa ating kaalaman na akin pong ibabahagi sa inyo, kaya yung sinasabi natin na malinaw na yung 2/3 vote na kinakailangan to convict any impeachable officer sa Senado, yung 2/3 ay 16. Kaya nga gusto nila pababain yung 16 na yan Gusto nila maging imported lang para makonvict si Sara Gagawa sila lahat ng kaparaanan. Lahat tatakutin nila mga senador na mag-yes kayo. Kaya nga may mga senador na traitor na daw Judas na daw Isa doon naghudas kay Bato Hindi ko muna sasabihin kung sino yan. Talagang gusto nila makonvict si Sara kasi pag hindi, kulong ka. Ha? Iba nakakulong na, 3 na nakakulong. Tama, si Bato, wala na, si Jinggoy, si Marcoleta, nakakulong. Ipapakulong pa nila iba, si Ligarda, lahat, kakasuhan nila, si Cayetano. Yan talaga balak nila, di ba? Wala silang pakilam kahit magkaya taong bayan, wala silang pakilam. Basta gusto nila, makonvict si Sara, okay lahat, tapos na lahat. Yun lang gusto nila. Kahit yung tao, sabihin nila, wala namang problema, kahit magkaya yung tao, wala magagawa yung mga yan. Kahit mag-rally sila, wala silang magagawa. Di ba? Ganyan yung maugali ng mga yan. Ipagsusulit nyo sa Panginoon yung ginagawa nyo. Hindi pwedeng galawin yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Atty. Vic Rodriguez. At ulitin ko, yung mga nagpapakalat na si Senator Marcoleta ay ganyan-ganyan, etc. Hindi po. Walang kasalanan si Senator Marcoleta. Wala siyang inimbento lang yung kaso sa kanya. Walang plunder yun. Invento lang yun dahil siya nag-iimbestiga sa flood control issue. Yan ang opinion ko. Kita ko. Yan ang pananaw ko. Wala ano yan. Paano naging plunder yung kasong iba ang donasyon sa regalo? Paano naging plunder yun? Tapos yung mga nangunguha ng pera na patunayan, may ebidensya, may video, nagseta yung appropriation ng budget na si Saldico, walang kaso, walang plunder. Iba na pala ngayon, pag nagnakaw ka, ligtas ka. Kapag ikaw nag-imbestiga sa magnanakaw, yari ka. Ganun ba yon? Okay, isang makabuluhan talakayan naman at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, paalam po sa inyong lahat.